Brad Josel at saka kay Brad Rodel Mangiliman. Kasi sila po yung, alam ko po mabubuting tao yung mga yan. Pero hindi na po ako umaasa na mabubuting tao yung si Resty Reyes at saka si itong si Efren Baking. Hindi, naku. Buhay pa si Brad Ellie, tinataydor na nila si Brad Ellie. Yung po ang totoo mga kapatid. Ngayon lang po nahahayag. Hindi lang po alam ni Brad Ellie. Si Brad Ellie po kasi mapaniwalain eh. Ano po ang mensahe ninyo kay Brad Josel Malyari at saka kay Brad Rodel Mangiliman at saka sa ibang mga matatandang manggagawa pa? Go ahead po, brother. Ang masasabi ko lang sa mga KNP, lalo na sa mga dati kong kinikilalang mataas ang respeto ko sa kanila dahil naniniwala ako nung panahon na yun natututo tayo na kinikilala ko si Brad Ellie sugo sa mga huling panahon noon. Isa rin ako sa mga sabi ko nung pagkainano si Brad Ellie, handa ako mamatay yung panahon na yun. Kasi nakikita ko yung mga KNP nung ganun din sila. Pero ngayon parang iba ang nangyari. Ang masasabi ko lang sa inyo, Brad Josel, Brad Rodel, hindi ganyan dati ang nakita ko sa inyo ngayon. Huwag kayong masilaw sa salapi dahil sabi sa Biblia talaga, ang pera ang ugat ng uri ng kasamaan na yan. Kung kayo isagana ngayon, pero nakikita ako lahat puro kasinungalingan ng mga sinasabi nyo. Alam nyo sa puso nyo na sumasakay lang kayo sa gusto ni Kuya. Pero sa aral, nakikita ko yung aral nyo parang wala. Parang hindi na yun dati. Parang taga-tawa na lang kayo, taga-ayon na lang kayo. Wala na kayong paninindigan. Brad Badong, magsasalita po. Sige po, go ahead. Ako po sila Arnie, sis din po ako, kaidaran ko sa pananampalataya tong asawa ko. Balit dun po sa mga KNP po na nandiyan pa, sana po lumabas. Hindi ko naman po kayo usapan na lumabas. Pero sana po, bigyan nyo po magkaroon po kayo ng bayad na anuhin yung katotohanan. Kasi po, pananampalataya na po ito pagkalimbawa po na marami pa kayong mapapaniwala, marami pong maiimpyerno. Doon na po tayo sa totoo. Hindi na po talaga totoo yung iglesia na sinasamahan natin. Sinasamahan ninyo. Nakita nyo naman po yung mga pinagagawa ni Brad Daniel at saka ng mga royal family, di po ba? Alam nyo na against yon sa paniniwala natin dati. Sana po manindigan po tayo sa katotohanan at sana po palagi tayong basbasan at samahan palagi ng Panginoon sa lahat ng desisyon na gagawin natin. Hello po, Brother Benaventura Guines. Taga Sambales po kayo, di ba? Opo. Brother, konting introduction lang po about your profile sa iglesia. Nabautismoan po kami 1996. Oh, ang tagal na. Opo. Sa lumang ang nagbautismo October 18, 1996 po kami mag-asawa. Ayun, salamat sa Diyos. Ngayon po, nagbautismo sa si Brad Navales. Danny Navales. Ngayon po, bakit po, umalis na po ba kayo o closet pa lang po kayo? Umalis kami nung ito lang pong 2022. Hindi, patay na si Brad Ellie, 2023. October. Yung hindi ko na gusto yung pinagsasabi ni Brad Daniel tungkol doon sa totoo lang po hindi ko na po nagugustuhan niya yung pinapalayas niya yung mga kapatid, yung nagsasalita na sa yung abuloy na sa poste, yung makakapagawa ba ng yung parang iba na itong nararamdaman ko, lalo rin nananalangin sila, parang napaplastikan na po ako nung kila Brad Kapulong, kila Brad Josel, yung panalangin nila parang kakaiba, parang yung di ko na nararamdaman, parang nambobola na lang sila. Ganon po yun, totoo po yun. Oo, mula nung nakaramdam ako nung mga panahon na yun na yung aral nila parang galit siya doon sa mga kapatid na na may duda. Doon po ako nawalan ng gana.
unti-unti na po kami Brad, umalis 19. there. Nung ano yun, Opo, di po ba noong panahon ni Brad Ellie, pagka ang kapatid may duda, pinag-uusapan sa harap ng kapatiran at nilulutas niya yung duda ng kapatid? may consultation po kahit gabing-gabi na po tayo, gabing-gabi inaabot na po ng alas 12 ng gabi. Opo, Pasalamat opo. sa palit po, sa yung pasalamatan doon. Masaya mga kapatid, punong-puno yung pasalamatan noon. Opo, yun po yung nakakamiss. Ako po kasi Brad Benaventura Guinness. Hindi ko na po naabutan yung pong Old Central. 2001 lang po ako nabautismuhan eh. Pero yung pong pasalamatan po noon, kalahati pa lang, wala pa nga po yung new stage eh. Tapos wala pa pong lobby. Para po talaga siyang squatter, yung po yung pinaka magandang terminology para i-portray yung pasalamatan para lang siyang squatter, pero Opo. masaya ka. Uuwi ka na busog yung iyong kaluluwa doon sa Opo. pagkain ni Brad Ellie. Opo, to yun. At saka unang-una, pangalawa, kahit na umuwi kami ng madaling araw, abutan ko yun yung isang pasalamatan pa, inaabot pa ng Ay, madaling araw. Yung di ba diretso yun? Opo. At saka Brad Benaventura noong panahon ni Brad Ellie, pagka merong nagreklamo na kapatid na Brad Ellie, ang haba po ng pagkakatipon. Si Brad Ellie ang nag-a-adjust, tama. Si Brad Ellie ang nag-a-adjust. Hindi niya sinasabihan ng mga kapatid na reklamador, hindi niya sinasabihan ng mga kapatid na merong problema sa pananampalataya. Siyempre lalo, eto pa, Brad Benaventura, tingnan niyo po tingnan ninyo konsentidor itong demonyong Daniel Rason na to. Ilang hakbang lang ang bahay ng mga magulang mo sa chapel. Bakit nakakamera sila? Hanggang ngayon nakakamera sila. Hindi mo ba po pwedeng pagsabihan yung mga magulang mo na pumunta sila chapel? Pero yung mga kapatid, ayaw ninyong bigyan ng link ng Zoom? Meron pa nga kami. Opo. Alam mo po ba yung nanay ko? Opo. Matagal na rin yun, salok yung 2000 pa yun. Ay, anak ko. Ito yung mother ko. 2001 siya. Ayan si mother ko. Hello, Magandang, 2001 ako, May 11. ano po, July? June. Hindi, May. Ay, May pala. May May po. 11. Opo. May Opo, 11. Nauna po kayo sa akin ng 2 buwan. July po ako, 2001. Ako May 11. 2000, pinakamaraming. Si Brad Badong yan. Oh. May kakwento. Brad Opo. Badong. May kakwento ako. O sige, Ano yan, brother. estudyante pa lang ako noon ha. Mga estudyante kami, Gikos ako noon. Tapos napunta kami noon dun sa sabihin ko ba yung lugar? O sige, si Basta yun. Sa Olongapo, nagpunta kami sa Olongapo. Ngayon, hinihingan kami ng pera agad. Pagpunta namin doon, kailangan, ang sabi pa sa amin doon, kailangan, hindi porkit mga estudyante kayo, ay hindi na kayo makakapagbigay. So, anong gusto mong ibigay namin kung kupit kami doon sa magulang namin para ibigay sa Tama. inyo? Kaya mukhang pera yung Sinong manggagawa yun? Anong pangalan ng manggagawa na yun? nalimutan ko na eh. Kasi pag walang kwenta, hindi ko na tinatandaan. ano kasi to? Kasi yung isang ano po kami, ito mga aktibo rin kami po, nag-Gcos pa nga po yan. Opo. Kasi, kaso nga lang talaga, Brad, sa totoo lang, nawalan ako ng gana kasi bumabase ako sa Biblia, Brad. Opo. Tama. Sa tagal ko, ako po, umanib ako dyan, papatunayan ko, umanib ako dyan, nagustuhan ko si Brad Ellie, kaya umanib dyan sa debate, sa Bible exposition, Bible study. Sa Ako, kasanay ko. umalis ako. Alam mo kasi nawalan ako ng gana. Bakit po? Alam mo ba nung minsan ng pasalamat, sabi ba naman niya kayo nga, nakagraduate ng college, asan kayo ngayon? Andiyan kayo, nagtitinda kayo ng ng Biblia. Encyclopedia. I-insulto. Tapos sabi nga nun, ng iba, nandun, graduate ng college, nandoon sa peryahan. Sama pa naman yan sa ng, Diyos ko, sabi ko, wala na ito. Ano pang klaseng ito, pananampalataya? Opo, tama. Nakakahiya po
sila, nakakahiyang klase ng ng mangangaral. Hindi ba naisip ni Brad Daniel na marami siyang kamembro na ang mga anak ay nakatapos ng college, hindi naman napunta sa kanyang pinag-aralan. Correct, tama. Ang mga nursing napunta sa call center. Parang nang-insult ko siya sa mga nainis ako. Hindi na ako umano. Hindi na siya closet lang siya, nanay ko. Kumbaga parang ano lang siya, parang, di ba nauusap pa nga yung Zoom. Mingi lang siya ng Zoom. Hindi ako nag-zoom, nag-face-to-face na. Face-to-face na siya. Kanta na yan si nanay nun. Nag-face-to-face na. Ngayon lang ako umalis nung nakaraan pang December eh. Ito lang siya pala, oo. Nung nakaraan na nag-texto na siya ng hindi na maganda. Opo. Yan, oo. Hindi tanggap-tanggap at saka wala na sa kanya yung espiritu ng Diyos. Puro galit na lang. Sabi mo. Puro galit, puro paminintas na ginagawa niya. Opo. Hindi Ayan. Ayan, Brad Josel. Marami kaya kami matatandang mga umalis na. Salamat po Yung sa mga Diyos. Salamat po sa Diyos, mga kapatid, nanay. Ano, Opo. kami umalis. Salamat po sa Pero mo ilan Diyos. na ako? 21, 20, ano ako, 23. umanit. 23 ka na eh. Ha? 23 years ka. Oo, 3 years na ako, umalis na ako, saka nabubuisit na ako sa mga pinaggagawa. Malakas magbigay dito nanay ko. Malakas magbigay yan. Laging kahit matanda yan, nagbibigay sa tulungan yan. Ang humihingi. Lagi naman ako nagbibigay ng local fund. Oh. Terus na yan, na lokal na yan. Nagbibigyan naman ako talaga. Pero ayaw ko na yung pinuntahan ako sa bahay. Sis, sabi ka, baka pwede kang makatulong para sa ospital ni Brad Daniel. Hey! Sa Bulacan yan si nanay. Malaking ospital yun. Sabi ko, nakaisip ako ngayon. Ang hospital nandoon sa Pampanga, kami dito nakatira sa Cubao. Sabi ko, pagka nagde-delivery ka na, pupunta ka pa ng Pampanga. Taga Cubao po ito, naglolokal yung nanay ko. Sa Cubao, Aurora. Ako dito sa Sambal. Taga Cubao po talaga yan. Cubao ako, taga Cubao. Saan pong Cubao? Sa Cubao, Aurora? EDSA. Sa ano ako, sa 21 Abi. Yung sa ano ako dati, sa Aurora Itza. Nadistino Oh, po Aurora. ako doon. Nadistino po ako ng 2003. Si Sis Baby ang ano Opo. doon. Si Ang Sis bida-bida. Baby. Si Sis Baby Gaser. Daser, si Rudy Daser. Mahal. Dasir ang Asawa niya si Rudy Daser. bida. Opo, mahal po ako noon ni Sis Baby Gaser. Yung pamilya noon, mahal po ako noon. Tapos napunta ako doon sa sa may Krami. Yung, EDSA. Opo, sa EDSA. Ngayon. napunta ako. Si Sis, naman ang Mayla. nandun. Mayla Hernandez. Saan ka pa? Nakalibot pa ako kung saan-saan. Tapos Opo. dito naman sa Grotto Bell, nitong huli. Si Sis Joke naman ang nakaano. Kasi mga anak niya po, doon nakatira doon sa, Sa Tungko. kumbaga sa Tungko, doon si Buhit, no? Doon. Doon siya minsan pumupunta sa anak niya. Sa Bulacan. Pero, Grottoville, Bulacan. Kaya ako diba? nasa Sambal siya. Sa Bulacan. Babakasyon siya. Sa Grotto Bell. Opo. Itong huli, sa Grotto Bell. Opo. Grottoville dating... Wala na kasi. Graceville. Ano ba yung dati? Alam niyo po, Lokal natin. napansin ko lang, Exxonville. naramdaman ko na wala na si Espiritu. Brad Daniel ang espiritu ng Diyos. Kasi ano na siya, parang pikon na, napipikon na. Galit po Napipiko na kayo. galit po yun nasa puso eh. Hindi po pwedeng mangaral yung mangaral na merong at punong-puno ng galit sa puso. Pikon na si Brad Daniel sa mga kapatid. O ayan. O ayan. Alam mo, Brad Bador, Josel Malyari. O ayan. Brad Rodel Mangiliman. Sa lahat ng mga KNP, Sis Luz Cruz, Sis Baby De Jesus, Sis Ruth Soriano, o ayan, Sis Jane Angeles, nagsalita yung mga matatandang mga kapatid yan. Biruin mo si Brad Benaventura, nabautismo niya 1996. Yung nanay niya, matanda na sa laman. Tapos, 2001, since 2001 pa siya naglilingkod. Masasabi mo bang masasamang tao yung mga yan? Tama. Tsaga.
Kaya sinanay ko, present yan lagi. Sa kapalit palagi yan, kahit matanda Opo, na yan. kaya itong si Daniel Rason, hindi po niya kayang banggitin ang pangalan ko. Bakit? Naku, maraming malalagas na kapatid. Maraming malalagas na kapatid. Baka idemanda siya ng mga kapatid na malalagas. Subukan mo lang, Daniel Rason, banggitin mo ang pangalan ko kahit isang beses lang. Sinasabi ko sa iyo at tinitiyak ko sa iyo, Daniel Rason, na isusumpa ka ng mga kapatid. Yan, narinig mo na, si nanay. Ang sinasabi ni Brad Daniel, yung mga antikristo na mga kapatid, porque lumabas antikristo na. Alam mo, hindi siya nagbabasa talaga ng Biblia. Opo. Doon kasi yung ginawa na nga lang niya, antikristo na siya. Yung kanyang ginawa ng piyesta ng Diyos nila dyan na ng imahe niya, ipinarada niya. Antikristo na siya Oo, doon eh. tama. Tuwan-tuwa siya doon eh, antikristo na siya. Wala kang makikita ang mga ngaral. Sila, Pablo nga, sinisira nga nila yung mga damit nila. Huwag niyo akong pupurihin na. Tao lang ako na pinahapak niya, tumakbo siya. Hindi ako dapat inaano nyo. Ginagawa niya. Si Brad Daniel, gano'n ang ginawa niya sa sarili niya. Tapos pumunta siya ng Japan. Tawag sa kanya ni Baking. Biyaya. Dumating na ang biyaya sa Japan. Biyaya tawag sa kanya. Kinikilabutan ako. Sa araw ako tumitingin, Brad. Nakakakilabot yung mga pinagsasabi nila. Sino ba yung biyaya? Opo. Si Kristo yung biyaya. Yun. Correct. May video yun, Brad. Dumating na po, sabi ni Brad Baking, KNP, dumating na po ang biyaya natin sa Japan. Punyeta Kuyang, alam niyo po, bitawan sila. Alam niyo po, Brad Benaventura, punyeta yang si Baking na yan eh. Bakit po punyeta? Baka sabihin ng iba namang namumuna, ayan, nagmumura si Badong. Hindi ako nagmumura. Sabi ng Biblia, salitang sinalita sa kaukulan kagaya ng mansa ng ginto sa bilaong pilak. Sinasabi ko lang na punyeta siya. Bakit? Yun ang perfect terminology to cite him. Ako Brad Badong, hindi na ako tumingin sa personal. Tiningnan ko yung aral nila mula nung nawala si Brad Eli. Marami silang kinontrang aral. Yung pamimigay nila ng lugaw, yung mga sinasabi nilang pamimigay nila ng mga tao, hindi ko nagugustuhan kasi gawa ng masyado nilang binobroadcast. Yun lang ang binigay na broadcast na yung mga ginagawa nila. Brad Benaventura, ihingan ko po kayo ng mensahe ngayon kay Brad Josel at saka kay Brad Rodel Mangiliman. Kasi sila po, alam ko po mabubuting tao yung mga yan. Pero hindi na po ako umaasa na mabubuting tao yung si Resty Reyes at saka itong si Efren Baking. Hindi, naku. Buhay pa si Brad Eli, tinataydor na nila si Brad Eli. Yung po ang totoo mga kapatid. Ngayon lang po nahahayag. Hindi lang po alam ni Brad Eli. Si Brad Eli po kasi mapaniwalain eh. Yun po, totoo. Ito yun. Opo, Brad Benaventura, sige po. Ano po ang mensahe ninyo kay Brad Josel Malyari at saka kay Brad Rodel Mangiliman at saka sa ibang mga matatandang manggagawa pa? Go ahead po, brother. Ang masasabi ko lang sa mga KNP, lalo na sa mga dati kong kinikilalang mataas ang respeto ko sa kanila dahil naniniwala ako nung panahon na yun natotoo tayo na kinikilala ko si Brad Eling sugo sa mga huling panahon noon. Isa rin ako sa mga sabi ko nung pagkainano si Brad Eli, handa ako mamatay yung panahon na yun. Kasi nakikita ko yung mga KNP nung ganun din sila. Pero ngayon parang iba ang nangyari. Ang masasabi ko lang sa inyo, Brad Josel, Brad Rodel, hindi ganyan dati ang nakita ko sa inyo ngayon. Huwag kayong masilaw sa salapi dahil sabi sa Biblia talaga, ang pera ang ugat ng uri ng kasamaan na yan. Kung kayo isagana ngayon, pero nakikita ako lahat puro kasinungalingan ng mga sinasabi nyo. Alam nyo sa puso nyo na sumasakay lang kayo sa gusto ni Kuya. Pero sa aral, nakikita ko yung aral nyo parang wala. Parang hindi na yun dati. Parang taga-tawa na lang kayo, taga-ayon na lang kayo eh. Wala na kayong paninindigan.
Opo. Brad Badong, Po, sige po. magsasalita Opo, po. sige po, go ahead. Ako po sila Arnie, sis din po ako, kaidaran ko sa pananampalataya tong asawa ko. Balit dun po sa mga KNP po na nandiyan pa, sana po lumabas. Hindi ko naman po kayo usapan na lumabas. Pero sana po, bigyan niyo po magkaroon po kayo ng bayad na anuhin yung katotohanan. Kasi po, pananampalataya nga po ito pagkalimbawa po na marami pa kayong mapapaniwala, marami pong maiimpyerno. Doon na po tayo sa totoo, hindi na po talaga totoo yung iglesia na sinasamahan natin, sinasamahan ninyo. Nakita nyo naman po yung mga pinagagawa ni Brad Daniel at saka yung mga royal family, di po ba? Alam nyo na against yon sa paniniwala natin dati. Sana po manindigan po tayo sa katotohanan at sana po palagi tayong basbasan at samahan palagi ng Panginoon sa lahat ng desisyon na gagawin natin. Ayun lang po. Thank you.